guys, this is my voice, day 15. Bumalik na siya sa normal guys. Pero kanina, bandang mga alas 2 ata yun. Nakahiga kasi ako dito guys. Tapos may nahulog ng dalawang daga guys. Napigilan, napasigaw ako. Kaya sumakit yung lalamunan ko, lalo na dito sa may right side ko. At saka na yung panlasa ko guys, na yung lasang dugo. At saka kanina nagpanik ng a little bit na lang naman. Kaya kumain ako kanina ng ice cream. Ngayon ulit, nakain ulit ako ng ice cream. And for today's video, share ko lang sa inyo guys kung anong nangyari sa akin doon sa hospital. Start ako guys, nung ma-admit ako, October 10. Bumalik ako sa ENT para sabihin na admitting ako today. Tapos, pinapila na sa admitting section. Yung ate ko yung nag-asikaso nun. Interview, at the same time. Tapos nun, umakyat na sa 6th floor. And, napunta na po ako sa ward. Yung first impression ko dun guys, nairita ako kasi ang init. Tapos, yung number 1 na pinaprop ko guys, yung hindi ako makaka-tiktok kasi gusto ko talaga mag-tiktok. Nairita ako kasi nandun ako sa ward, maraming pasyente doon. Iniisip ko doon na sana kung mayroon lang talaga kaming 30k sa St. Paul's na lang talaga dapat ako kasi private. Tapos yung ate ko, sinabayan ko na hanapin yung doktor ko para pagsabihan about sa concern ko na ilipat ako sa SEME kung pwede lang sana. Tsaka nadalaw yung bantay ko. Nung naging sitwasyon ko kasi guys, sa umaga magbabantay yung ate ko, sa gabi yung partner ko. Kahit bawal nun, ginawa pa rin namin guys. Wala na silang nagawa. Yun, nunuhan ako ng dugo, nag-x-ray ulit ako, yung 11, laming ulit, yung 12, laming ulit, yung 13 na, ito na guys, grabe yung dasal ko, lalo nung October 12, yung gabi. Punta ako sa prayer room. Yung 13 na nung umaga, nagsuot na kami ng, kahit nga tambay pa lang ako dun nagsuot na talaga ako ng gown. Tapos, nagsuot kami ng diaper. Ayaw ko nga nun kasi parang naiilang ako mag-diaper, pero kailangan. Tapos ako yung pinaka-last. Kasi actually, 5 kaming mga pasyente doon. Si Nanay Aida. Ko alam ko sa yung sakit niya about sa ilong. Si Nanay Gina naman, may bukol siya dito. Tapos si Tonet, may infection yung ngipin niya guys, yung grabe na, kaya need na talaga ng surgery. At yung pang-apat ay si Baby Alva. Si Ava naman na may clit palate siya guys, na gano'n. Kaso, nahuli yung baby, kami lang 4, may prop daw yung heart ni baby, nakita daw sa ECG, kaya kailangan pa daw siyang to the echo. 4 kami, nauna na si Tonet, tapos si Ate Gina, si Nanay Aida, tapos ako pang-4 na guys. Grabe yung kaba ko guys, tapos nagpe-pray ako kay God na please God, sana hindi ako matakot, hindi ako kabahan kasi baka ma-trigger yung anxiety ko guys. Konting kaba lang at konting takot lang, talagang na-trigger kaagad yung anxiety ko guys. Panic attack ako kaagad guys. Pero nakokontrol ko naman, pero doon kasi mas grabe, kaya may tendency na magka-panic attack ako. Pero sa awa ng Diyos, sinulungan ako ni Lord. Grabe, nung nandun ako sa may OR, wala akong naramdaman na kabata ako guys, kaya nagtataka talaga ako. Napayak ako doon. Salamat ako kay Lord na tinupad yung hiling ko. Nasa OR na ako guys. Natutuwa sila sa akin kasi nakangiti daw ako. Sabi nila, ay nakakintis si ma'am. Tapos nung nalalagyan na ako guys na nilalagay dito guys na may usok, sabi ko doon, anong ginagawa niya sa akin? Sabi niya sa akin, ma'am, simutin nyo lang po yung yung usok kasi papatulogin ka na po. Yun na pala yung general anesthesia. Akala ko kasi yung inject, malapit na mag 1 minute, hindi pa ako natutulog guys. Kasi nilalabanan ko, sabi sa akin,
Ma'am, hindi ka pa ba inaantok? So, hindi pa po. Sige na po para maumpisa na po yung operation. Tapos, 1 minute ata na. Blur na yung yung paningin ko guys na nahihilo na ako, sabi ko dun. Parang nahihilo na ako, tapos sabi sa akin, oh, yun na po yun, matutulog ka na po. Hanggang sa nararamdaman ko na parang may nagsasalita guys. Sabi sa akin, ma'am, ko naman, parang gusto kong magsalita pero hindi ko magawa. Kaya manhid na pala yung katawan ko guys. Panay sabi sila sa akin, ma'am, pero hindi na ako nag-response. Yun na pala, na tumatalab na yung anesthesia guys. So yun, tumalab na yung anesthesia, nakatulog na ako, hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin, kung anong pinagagawa nila sa lalamunan ko guys. Ito yung video na ipapakita ko sa inyo, yan ang ginawa sa akin guys. Yan, panoorin pa natin guys. Ever wondered how tonsillectomy surgery is actually performed? It's a pretty fascinating and surprisingly quick procedure. First, you're put under general anesthesia, so you're completely asleep and pain-free during the surgery. Once you're out, the surgeon uses a special tool to keep your mouth open wide. Then, they carefully remove the tonsils, those 2 small lumps of tissue at the back of your throat that can cause all sorts of issues like chronic infections or breathing problems. There are a few different techniques to do this. Some surgeons use a scalpel, while others might use heat-based tools like electrocautery or a laser to cut and seal at the same time, which helps reduce bleeding. The whole thing usually takes about 20 to 30 minutes. After the tonsils are out, you're taken to recovery, where you'll slowly wake up from the anesthesia. The first few days after surgery can be rough. Think sore throat, difficulty swallowing, and soft foods only. But most people feel a lot better after a week or 2. So yun, yung tubo dito guys, yung lagay sa akin sa bibig ko. Kasi yung bibig kasi maliit eh. Pinagpipilian kasi kung dito sa bibig ko ilalagay yung tubo or sa ilong. Pero sa bibig ko ata talaga yun kasi nung nandun ako sa recovery room, ginigising na nila ako, ma'am. Tapos mapapansin ko, parang mailang, meron pa pala akong tubo dito sa bibig, hindi pa pala kinuha. Tapos hindi ako makatawag sa mga nurse, kasi naiinang na ako, gusto ko na siyang tanggalin. Mga halos mag 1 hour na ata yun guys. Tapos nung may lumapit na sa akin, sabi, ma'am, nahihirapan ka pa bang huminga? Sabi ko. Okay. Tapos sabi ko sa mind ko lang, salamat, tatanggalin na guys. Tapos sabi niya sa akin, ma'am, tiisin niyo ha kasi masakit, tubo. Nag-ano ako, sabi ko, aray. Kaya sa akin, di-spit ka ba? Kasi puno ng laway. Yun, dinura ko. Yung mga dura ko, maraming dugo. Kasi nga, tatanggal pa lang yung tubo. Tapos yung sugat. Parang lutang pa ako guys. Tapos, nakita ko yung kasama ko sa ward na pinasok galing sa OR si Nanay Aida. Tapos nun, hindi pa ako binabalik dun sa ward kasi nga binabantayan pa yung blood pressure, yung heartbeat. Nagulat ako sa blood pressure ko guys kasi may nakalagay sa akin dito na yung pang BP. Every 15 minutes, pagtapos na, nakikita ko dito sa side, sa may left side ko kung ano yung BP ko guys. Yung pinakamataas kong BP guys, 137/85. Nagulat ako, sabi ko po, 137, tapos humihina, naging 132, tapos tataas na naman, 135, 133, gano'n. Gusto ko, bakit gano'n? Tapos nung nag 125 na lang, yung BP ko, over 80 ata yun. Binalik na ako sa ward. Nga pala guys, dapat yung operation namin guys, ako pala, 10 AM. Kaso mga 11 na ako, nilabas sa ward, papunta sa OR. Tapos nung nasa recovery na ako, alas 3 na ng hapon, nagising ako. Nanggal yung tubo sa akin, alas 4 na ata yun. Tapos nilabas ako sa recovery room mga 4:40. Nung pabalik na kami ng ward, nakita ko nila Ate Mirna. Panaytingin niya sa akin, tulong daw ako. Hirap na hirap daw akong lumunok. Hirap na talagang lumunok kasi tinanggal yung tonsils. Yung day 1 ko doon, yung October 14, hindi ko lang na videohan. Umiiyak ako guys kasi
nagugutom na talaga ako. Kinakain ko lang is ice cream and frozen na milk. Nung subuan ako ng partner ko guys ng milk, kasi sobrang sakit talaga guys. Kahit maliit lang na laway guys, sobrang sakit talaga. Umiiyak ako, sabi ng mga kasama ko doon, okay lang yan. Kasi nahihiya ako na tumutulong yung luha ko. Sabi nila, okay lang yan, iyak mo lang. Huwag kang mahiya. So, October 15, na-stretch na kaming apat. Si Baby Aba na lang yung naiwan doon. Kasi yung operation niya is Friday pa. Pagka-uwi ko dito, yung pa rin pagkain ko, ice cream, milk, tapos mga blended fruits, mga soft food lang na daw. Yung ice cream daw, hanggang 3 months pa daw. Kung kumain na daw ako talaga ng mga like crunchy, na matitigas. May tendency pa daw na masugatan siya guys kasi fresh pa daw sa loob. And mahirap pa talaga siya mag-heal kasi nasa loob nga. Hanggang ngayon, nagpapagaling pa ako guys. And hopefully, pag-pray niyo pa rin po ako guys na umaling ka agad. And salamat pala sa mga nagdasal sa akin guys during my operation, sa mga binigyan ko ng mga solicitation guys, sa mga tumulong sa akin financially, salamat guys. Tapos guys, noong October 12 nagpabili ako ng Jollibee guys kasi alam ko na ilang months ako hindi makakakain ng ganito. Tuna pie, tsaka burger steak, tapos fries. Alam nyo guys, dito na ako sa bahay, nasabi ko sa sarili ko na wow, I'm proud of myself kasi nakaya ko yun, major operation guys. Kasi weak ako tapos iyakin ako, anxiety ako, pero grabe, pinalakas ni Lord. Thank you Lord, thank you po. Sabi nga ng partner ko, napaproud din siya sa akin, pati yung pamilya ko kasi nakaya ko raw yung major operation. Akala nyo guys, major operation yun guys. Thank you talaga, thank you. I-crave na ako guys sa fried chicken, yung mga crunchy, yung chicken skin, tapos yung mga buladan. Guys, may napinsin ako sa sarili ko guys. Kasi simula nung na-opera na ako guys, hindi ako nag-rice. 1 week pa lang, yun, papakita ko sa inyo, yun napansin ko guys, kasi yung suot ko guys, actually, fit na yan sa akin. Kaya nung sinuot ko, na-shock ako na, at sa Mickey Mouse. Mahilig ako sa Mickey Mouse guys. So yun, that's it for my vlog guys. Yun, i-share ko yung tonsillectomy journey ko sa inyo guys. Thank you all guys sa lahat ng mga tumulong, sa lahat ng nag-pray. Maraming salamat po. Especially lalong-lalo na kay Lord. Thank you Lord na tinulungan mo ako. Walang sawang salamat Lord. Thank you sa family ko. Thank you kay Tatar for all sacrifices. Alam nyo guys, yung lalamunan ko pala guys, gusto ko siyang makita. Nakita ko siya kagabi, kaso hindi clear kasi nga malabo yung cam. Gusto niyo bang makita? Yan guys. Masakit lang siya guys, pero pipilitin ko para sa inyo. Sana guys nakita nyo guys kasi hirap ako guys. Ang sakit. So yun, kung gusto nyo makita guys, i-pause nyo na lang yung video guys kasi ang sakit niya guys, ibuka. Wala na yung mga Dragon Balls. Hi Pubs! Hi Pins! So yun, that's it for my vlog guys. Sana nagustuhan nyo po yung kwento ko guys, and sana maging aral din po ito sa inyo kasi yung nangyari sa akin guys, hindi ako mahilig sa matamis, hindi ako mahilig sa
sa malamin. Yung nangyari sa akin guys, sa pagkain ng mga maaalat, lalo na yung mga junk foods guys. Kasi hindi ako mahilig uminom talaga ng tubig. Nung high school ako guys, tatapos namin mag-lunch, hindi talaga ako uminom ng tubig. Tapos, kakain ng chicharia, kaya na-stuck siya dito kasi hindi nga uminom ng tubig. So, yun yung nangyari sa akin. Okay lang naman kumain basta uminom po ng maraming tubig para hindi po mamaga yung mga tonsils natin. That's it for my vlog guys. So don't forget to like, share, and subscribe, and don't forget to click the notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Yung thank you guys and God bless you all. Thank you. At alam nyo guys, nung hiniyak ako, nandun ako sa recovery room. Nung nagising ako guys, alam niyo yung unang-una kong nasabi talaga, pangulat ng mga mata ko, sabi ko, thank you Lord. Lord for your help. Grabe yung kabutihan ni Lord. Kaya grabe yung utang na loob ko sa Kanya. Utang ko yung buhay ko sa Kanya.